10:40 ng gabi ay naglandfall po ito sa lalawigan o bayan ng Agno, Pangasinan. 10:40 in the afternoon. So makikita nga po natin, ito yung ating satellite imagery na magpapakita ng paglandfall po niya. So ngayon ay nasa landmass na po ang sentro nito at posible po dahil sa kanyang track pa northeast, posible po ang second landfall o umuling paglandfall nito dito naman sa Ilocos Sur o kaya naman ay sa La Union, based po sa ating track. At dahil nga pahilagang silangan ng kanyang pagkilos, afterwards ay nakikita po natin na pupunta po ito o dadaan po ito dito sa terrain o mountainous terrain ng Northern Luzon and eventually lalabas po doon sa Babuyan Channel bukas. So magantabay po tayo sa magiging updates ng Pag-asa. Keep posted po, lalong-lalo na yung mga kababayan natin sa Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. Sa huli nating datos, kanina ngang 10 PM, nasa dagat pa po ito ng Agno, Pangasinan. Pero 10:40 ay naglandfall na po ito doon sa Agno, Pangasinan. At taglay pa rin po nito ang lakas ng hangin, umaabot sa 120 kilometers per hour near the center. At gustiness po na umaabot pa sa 165 kilometers per hour. At ang kanyang pagkilos ngayon, mabagal. Since naglandfall nga po ito, may interaction sa lupa, naging mabagal po yung kanyang pagkilos sa mga nakalipas na oras at pahilaga o pasilangan ang kanyang pagkilos. Maliban po dito kay Tropical Storm Emong, meron din po tayong Tropical Storm si Francisco. Ito po yung dating si Dante na nasa labas na po ng ating area of responsibility. So ngayon wala na po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan maliban sa kahit papano ay nakahatak o nakakahatak pa rin ito ng habagat. So si Dante naman, huling nakita yan sa layong 845 kilometers, hilagang silangan ng extreme northern Luzon, taglay ang lakas ng hangin 75 kilometers per hour near the center at gustiness na 90 kilometers per hour. At ang kanyang pagkilos ay pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Samantala, update naman dito sa bagyo na nasa labas po ng ating PAR. So minomonitor po natin yan dahil nasa loob na po yan ng ating Tropical Cyclone Information Domain. At based on our latest data, huling nakita yan sa layong 2,265 kilometers, silangan ng Central Luzon, taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na 80 kilometers per hour. Kumikilos po ito pahilaga at 30 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pa po tayong bulletin o wala pa po tayong opisyal na track para po dito sapagkat sa ngayon nakikita po natin hindi pa naman po ito o mababa pa naman po ang chance na pumasok ito sa ating area of responsibility. Gayon pa man, patuloy po tayong mag-antabay sa magiging updates ng Pag-asa ukol sa nasabing weather disturbance.